Alright, welcome back to our channel. Ito muli si RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito, naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga araw na ito. Okay? So ngayon guys, gusto ko lang pong gawa ng konting reaction. Ito nga pong live ni Kalinga Prab kaninang gabi dyan po sa Pilipinas, September 14, 2023, kung saan meron po siyang announcement. Marami po ang nagulat doon sa announcement ni Kalinga Prab at bago po natin gawa ng komento, ito, panoorin muna natin sandali guys. Pero ito po ang announcement ko po about kay Rachel. Napag-isipan ko po kasi na si Rachel ay hindi ko na po isasama sa Kalingap Angels, no? Kasi ayun, unang-una, busy po si Rachel. And yun, may vlog na po siya. Nag-vlog na rin po siya. Saka, kumbaga, di na ni Rachel kailangan ng support natin. Kasi may mga sponsor si Rachel. May mga, mandyan si Roel, and may vlog, may channel na siya. So, di na po niya kailangan ng support natin. Unlike nila, Joy, Erica, Dara, na hanggang ngayon ay kailangan tayo kasi wala nang ibang bibigay sa kanila magbibigay kundi tayo at yung ibang sponsor na nagpapaabot sa atin. Saka yun nga, para may iwasan na rin yung mga pangbabash kasi kahit nasa vlog ko si Rachel, kahit pilit kong pagsamasamahin sila para magkasundo yung viewers, kaso iba po nangyayari. Nagkabaliktaran yung nangyayari, lalong nagko-compare, lalong nababash. So, yun, naisip ko na mas mabuti pa siguro na wag na lang si Rachel isama sa vlog ko. Di ko na siya sama sa vlog ko at sa mga angels, Kalingap Angels, para hindi na madawit yung pangalan ni Rachel sa atin, no? So, yung mga viewers na Rachel ay mag-focus na lang kay Rachel dun sa kanyang channel at dun sa kanyang community. So, ito po, matagal ko rin pinag-isipan. Kasi, yun nga, sa tingin ko yun lang yung magiging magandang paraan para hindi na maidawit yung pangalan ni Rachel. Kasi kahit ano pong gawin namin, palaging inaano si Rachel So, minsan binabash, minsan kino-compare, no? Okay, so yun po guys, ang kanyang announcement. Alam ko po, marami sigurong nagugulat dyan, lalo na po yung mga supporters talaga, mga solid fans ng Team Rochelle, okay? At binanggit naman po ni Kalinga Prab kung ano po yung mga reason, okay? At dito nga, sa napanood natin, binanggit naman po niya na unang-una po guys, busy po si Rachel. Pangalawa, nagbablog na po si Rachel. At dahil nagbablog na po ito, dahil trending naman si Rachel, viral ika nga, marami po siyang views. Kapag maraming views, ika nga, malaki din po ang revenue. So in short, hindi na kailangan ni Rachel ang suporta ika nga ng Team Kalingap. Dahil siya mismo, malaki na din po ang kanyang revenue. Okay? At meron na din po siya mga sponsors. At isa pa, nandyan din naman po si Roel na nakaalalay din po sa kanya. And then nabanggit din po ni Kalinga Prab na para maiwasan po ang bashing. Dahil alam po natin guys, kaya nga po nagkaroon ng gathering o banding itong mga Kalinga Princess or Angels para nga po sana maipakita ni Kalinga Prab sa mga supporters na kung sila nagkakaisa, nagkakatuwaan, sana ganun din ang mga supporters. Kaso nga lang, ang nangyari po talaga ay hindi naman po. The more na nagkakaroon ng bashing, okay? Dahil nagkakaroon po talaga ng comparison at connection, no? Kahit panawagan talaga ni Kalinga Prab, ni Kuya Bal, at kahit kaming mga reactors, pinapanawagan din po namin yan na sana wag nating ikumpara. Ganun pa man, tuwing may binavlog si Kalinga Prab, nabanggit nga niya, si Dara man yan, si Erica man yan, o kung sino man sa Kalingap Angels, laging may nababanggit talaga doon na bashing against kay Rachel. Kaya tuloy naisipan niyang alisin na lang muna si Rachel dito nga sa mga Kalingap Angels para
mailayo ika nga siya sa mga bashers para hindi na siya mababash. Kasi naawa po talaga si Kalinga Prab na nababash ito si Richelle. Na sa edad po niya, no, dapat kung tutuusin guys, sa edad ni Richelle, dapat hindi pa makaranas siya ng bashing. Dahil siya ay nasa 17 years old pa lamang, no? Minor de edad pa lang siya. Okay? At kahit naman mag-18 ito, mag-19, hindi dapat siya ma-expose ika nga, no, sa sobrang bashing. Dahil baka mamaya, ma-depress naman ito. So, mahirap po, no, kung darating sa punto na ma-depress siya dahil hindi niya kayang i-handle ang mga bashing. Kaya yun nga po ang advice din po ng mga fans niya na i-ignore niya ang bashing. Dahil ang mga bashing po talaga, pagka in-entertain mo, ay talagang masasaktan ka po talaga. Kaya kung ano man yung mga negative comments, no, kung merong nambabasa sa kanya, much better talaga na huwag niyang intindihin. I-didma niya ika nga. Kasi ang mga bashers, hindi talaga mawawala yan hanggat nasa social media ka. At binanggit naman po ni Kalinga Prab na Team Kalinga pa rin naman si Richelle. Okay? Kahit na mayroon na silang parang ibang community, siyempre, community pa rin naman yan ng Team Kalinga. At pag kailangan talaga, nandoon naman yun, sinabi naman po ni Kalinga Prab na handa naman siyang tumulong kung talagang kailangan. Okay? Pero sa nakikita nga niya, dahil may sponsor na ito at malakas yung views niya, hindi na kailangan ni Richelle ang tulong niya financially. Okay? At kung ano man yung supposed to be tulong sa kanya, magagamit pa yon na pangtulong ni Kalinga Prab doon sa ibang recipient, no? Sa ibang karapat-dapat din po talagang tutulungan. Okay? Dahil dito kung titingnan po kasi natin guys, no, sa nabanggit nga ni Kalinga Prab, sa mga Kalingap Angels, si Richelle ang malaki na ang kinikita. Okay? Itong si Dara, si Erica, si Joy, at ito nga si Roseanne, at plus yung bago na dagdag, no, si Ellen, lahat sila, wala pa silang kakayahan financially. Wala silang source of income. Okay? Na katulad ng nangyari kay Richelle ngayon. Kaya kung titinan po natin guys, si Richelle yung napakaswerte dahil nga sa dami ng sponsors, lakas din po yung kanyang channel, no? At ang laki na po ng kanyang kinikita. Kaya sa tingin ko, tama lang din po na instead na tulungan pa ito ni Kalinga Prab, itulong na lang sa iba. Okay? At siguro agree naman doon ang mga, kahit yung mga fans siguro ni Richelle, agree naman po siguro doon. Okay? Ngayon, dahil sa ginawa na pag-decide ni Kalinga Prab, no, sa ginawa po niyang desisyon, nagtanong din naman po siya sa audience na merong around 6,000 live viewers, no, sa kanyang live. Nagtanong po siya. At ito po ang resulta guys, no? Noong tinanong po ni Kalinga Prab kung ano po ang masasabi ng mga audience sa ginawa po niya. Okay? Ito po guys, pakinggan po natin. Tanungin ko kayo po ba, tatanungin ko mga Kalingap, ano po ba yung, tama po ba yung naging desisyon ko na wag na lang isali si Richelle para maiwasan na yung pag-compare at pagbabash? Yan. Press 1 po kung sangayon po kayo doon. And press 2 naman kung isama pa rin siya. Ayan. Ayan, so majority talaga ay 1. So ayan. So, hindi na natin kailangan palaging isama si Richelle sa lahat ng mga lakad. Kasi, gusto ko rin sabihin sa inyo, i-announce na hindi na siya, official na hindi ko na siya sama sa Kalingap Angels or sa mga beneficiaries ko. Kasi baka pag nag-vlog na naman kami, hanapin na naman po nila. So, huwag nyo na pong hanapin, kasi hindi na po nga po siya kasama sa mga Kalingap Angels and beneficiaries ko. Kasi, tapos na po. Tapos na po yung pagtulong ko kay Richelle. May community na siya, may sponsors, may Rowell, 'di ba? Alam kong okay na okay si Richelle ngayon. Alam kong okay na okay siya. Yun nga lang, yung mga bashers, no. Kaya para maiwasan na rin ay puputulin ko na yung connection namin kay Richelle. Dito lang sa vlog. Pero yung sa behind the scene, yung relationship namin sa kanila ay di naman po yun mawawala. And kapag kailangan pa rin niya ng tulong, andito pa rin naman kami. Kalinga pa rin naman po yan eh. Si Richelle, si Rowell, yung grupo nila ay kalinga pa rin po yan. Sa vlog ko lang talaga, kumbaga, yun, hindi nyo na po siya makikita. Kung makikita nyo man, bihira na lang kung may mga special na occasion, ayan, kung invited lahat, makikita nyo pa rin naman po. Or kung may special vlog tayo, makikita pa rin.
Pero doon sa mga beneficiaries ko ngayon, hindi ko na po siya isasama doon kasi tapos na po. Okay na po si Rachel ngayon. Para, ano na rin, saka busy si Rachel po. May sarili siyang vlog and, ayun, so, may grupo sila, nagpapa-feeding. Busy po siya. So, mas magiging okay to para sa kanya para, hindi na niya kailangang, sumama sa amin kung may di na niya kailangang i-cancel yung mga ganap niya para lang sumama sa atin. 'Di ba? So, maging okay po ito. Para na siya, belong-belo na siya sa kanyang community, sa kanyang channel kasi nag-aaral siya, 'di ba? So, at least ngayon makakapag-focus na siya sa kanyang sariling community at sa kanyang channel, pati sa kanyang pag-aaral. So, ayun. Malinaw po yung mga kalingap, Ayun, so malinaw po guys ang binanggit ni Kalinga Prab at siguro hindi ko na ulitin yung mga sinabi niya. May binanggit lang po si Kalinga Prab tungkol doon sa mga nababash, ika nga. Meron siyang suggestion, ika nga, kung tayo nababash, siguro mas maganda din, tingnan natin yung sarili natin. Baka meron tayong kailangang baguhin, no? Kasi po, ito lang po opinion ko lang, kung bakit may mga bashers. Yung bashing po kasi, walang ibang magkokontrol niyan, kundi sarili natin, kundi tayo. So, kung may nagbabash sa atin, siguro baka may kailangan baguhin sa atin, di ba? Ganun lang po yan. Pero kung kaya naman po natin tanggapin ang mga pagbabash sa atin, edi, gawin lang natin kung ano yung dati natin ginagawa. Pero kung ayaw nyo pong nababash tayo, edi baguhin natin kung ano yung mga napapansin nila, Ako, dati, parang dati may nababash din ako dati. Kalimutan ko na yun. Basta may dati nabash din ako sa ginawa ko ata dun sa mga parang mga ginagawa ko dati sa pagbablog. Binago ko yun. So ngayon, wala na. Nakalimutan ko kung yun nung mga nagsisimula pa lang ako nun. Kasi ang bashers po, di natin yung kontrolado. Ang mga manunood, di natin yung kontrolado. Tayo mismo yung tayo mismo influencer. Kaya nga po influencer tayo, di ba? Tinawag na social media influencer para mag-influence ng tao. Mag-influence ng mabuti. Ganun. Kumbaga, ipakita natin yung dapat, di ba? Sa social media. So, ang tanging makakapag-control lang ng pagbabash sa atin ay tayo. Tayo o kaya yung nasa paligid natin. Kung sinong, ganyan ni Papa. Di ba? Si Papa nababash minsan sa kanyang pananalita. Sa kanyang pagiging, prangka, Minsan, yun, nagsasalita ng hindi natin minsan intindihan. Pero ang puso ni Papa talagang mabuti. Pero minsan sa panalita niya nga, nababash siya. Dahil, yun napapansin ng viewers. Ayun, so yun po yung advice ni Kalinga Prab guys para maiwasan ika nga yung bashing. Kung mayroon, So, kung sa tingin naman natin, wala tayong dapat baguhin, sa nabanggit nga ni Kalinga Prab, di walang problema. Ipatuloy lang po natin. Ang tao kasi kahit na anong gawin natin, meron at meron talagang sasabihin. Okay? May masabi lang. Okay? So, ganun lang po yun. Kung confident naman tayo na okay ang ginagawa natin at pag tinanong natin yung mga kaibigan natin, family natin, pag sinabi nila na okay lang yung ginagawa mo, then wala tayong dapat baguhin. Pero kung may mga nagsasabi sa atin na okay, ito dapat baguhin mo to, siguro mas maganda din naman sigurong pakinggan yung mga payo, ika nga, lalo na po yung mga kaibigan natin na nagmamalasakit talaga sa atin. Okay? So, yun lang po guys, ang announcement ni Kalinga Prab kaninang gabi dyan po sa Pilipinas. Sa mga hindi pa po nakapanood ng kanyang live, panoorin po natin guys doon po sa kanyang second channel. Okay? So, sana po doon sa mga fans ni Richelle, maintindihan nila kung bakit nag-decide po si Kalinga Prab ng ganun. At siguro naman matutuwa pa sila dahil makabuelo na at makafocus na si Richelle sa kanyang ginagawang pagbablog. Magiging busy na lang po siya sa kanyang pag-aaral at dito nga
sa mga ginagawa po nilang feeding program o mga vlogging ika nga. Wala na po siyang iisipin na kailangan niyang umatin kung meron ng shooting na gagawin para sa mga Kalingap Angels. So yun lang po guys ang ating reaction dito nga sa live ni Kalingap Rob. Paki-like po ang video na to at sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po nating kalimutang i-subscribe at paki-support din po guys ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat po guys sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Ingat po tayo guys kung nasaan man po tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.